Bali, for today's video magagawa tayo ng electric fan. Ito daw ay basta na lang tumigil. Checkin natin. Bali, ang first procedure na gagawin ko ay checkin ko muna yung continuity ng motor. Dito sa AC plug, tapos ang setting ay resistance. Sa mababang resistance lang dahil check natin yung continuity. Yan. Tapos i-on natin para lang ma-reading kung may continuity yung motor. Pero wala siya, zero. Wala siyang resistance. Ibig sabihin, open yung motor. Check natin yung loob kung anong nangyari. Zero. Okay, walang resistance po. Checkin muna natin yung continuity ng wire bago natin mag-plus yung motor. Ng wire kung walang sira yung wire para sigurado tayong buo yung wire. Resistance uli sa mababang setting. Gagawin ko yung isa munang terminal ang aking check. Yung kabila, hanapin ko kung connected dito. Yan 1 ohms. Ibig sabihin buo itong kabilang linya. Ito naman tayo sa kabila. Tapos dito naman yan 0.1. Ibig sabihin buo yung wire. Nakuha ko yung resistance. Hindi na tayo magdududa sa wire. Malamang ay ang problema nito ay sa loob ng motor. Okay, pwede natin itong isara. Good siya. Lagyan ko muna ng palatandaan itong ibabaw. Ito po yung likuran. Ito na yung motor. Ayan.
Yung punchichikan dito ay ang thermal fuse. Nasa ilan lang po dito sa paggagawa nito dahil ito ay manipis lang yung magnet wire niya. Hinahanap ko lang ay yung thermal fuse kung alin. So, nakita ko na yung thermal fuse. Ito pong dalawang ito yung thermal. Ngayon, ito ang checking ko ang continuity. Kailangan po ito ay papalitan natin ang thermal fuse. Wala po siyang resistance. Sabihin po, open yung thermal fuse. Hindi nga po talaga siya, hindi ko marireading. Wala. Kahit anong gawin ko ay wala siyang resistance. Ibig sabihin, open po yung thermal fuse. Ito yung thermal fuse niya, oh. Tinanggal ko na. Meron akong natatagong thermal fuse. Ayan, tinanggal ko lang. Checkin natin kung gumagana pa ito. Yan, oh. Gumagana siya, oh. Ibig sabihin buo itong thermal fuse na to. Ito yung kakabit natin dito. Tingnan natin kung may continuity ang motor. Kinabit natin ang thermal fuse kung hindi nasira yung wire. Buksan ulit natin ang camera na. Ayan. O no. Ayan, no. 526. Tapos 488 at 419. Yan, ibig sabihin po okay na yung motor. Ayan, try natin.
testing natin kung gumagana na siya. Tignan lang ulit natin yung motor. Kung ito sa ating paggagawa ay hindi siya sira. Minsan kasi pag inassemble na nagkakaroon ng problema. Resistance po ulit. Resistance naman kadalasan na ginagamit sa ganito. Number 1. Ayan o. 527. Ito number 2. 589. 489. Tapos 450. 420. Bali yan po ay ang resistance niyan. Pagtaas ng resistance paghina ng ikot. Pagbaba ng resistance, paglakas ng ikot. Kaya po yung number 1 yan mas malaki. Number 1 yan ay 550. Ang number 2 ay 490, mas mababa, mas malakas. Number 3 ay 450. Yan po yung number 3 pinakamalakas. Yan. Ganyan po yung resistance. Pagtaas ng resistance sa electric fan, pag hina ng ikot. Pagbaba ng resistance, paglakas ng ikot. Testing po natin. So, gumagana nga. Tapos ito nga pala, double check ulit natin katulad nung lagi kong ginagawa. Resistance din sa mataas na setting. Tapos lagyan natin yung isang terminal sa AC plug, tapos i-connect natin sa ground dito sa body. Ayan, mataas ang setting yan ng resistance. Kailangan po ay zero resistance yan, hindi po dapat magkaroon ng resistance yan. Dapat yan ay totaling open sa AC plug. Kapag po yan ay nagkaroon ng resistance, yan po ay delikado. Yan o, zero po yan. Pag nagkaroon po yan ng resistance, nakalagay ko yan sa kapila o. Pag nagkaroon ng resistance yan, nakaka-ground po yan, delikado. Papalitan po yan ng motor. Yun o. Yan po yung number 1. Ito number 2. Ito number 3. 0. Ito naman may kon dito. Managa ano. Yan, hinihila lang. Okay. Checkin natin kung malakas pa yung capacitor. Mukhang mahina na oh. Napipigilan ko na siya oh. Pero bibilang ko lang ng capacitor oh. Mukhang napipigilan ko na siya eh. Mahina na yung capacitor niya. Kasi medyo mahinang klase rin kasi itong electric pang to eh. Mukhang mahina na siyang umikot. Kaya pala hindi siya ganun kalakas. Ito ng capacitor. Tinanggal ko. Mayroon pa ako din pamalit. Ito naman pong capacitor ay walang polarity kahit pagkabaliktad walang problema. Okay. Then, check ulit natin. Mas lumakas. Mas lumakas nga siya.
Bukas na natin. Yan yung hardpoint natin lalagay yan. Kaso wala siyang kasamang ganito lock. Ewan ko kung bakit. Siguro nawala na nung may-ari. Hanapin natin kung makakita tayo din ng lock. Oh, kaso puti. Ewan ko lang kung kakasya. Yun. Nagkasya siya. Kaso puti. Ito po, titestingin ko na uli yung final na bali yung capacitor na dati kong ikinabit ay yung pala hindi, yung aking spare ay hindi brand new, ay nakakita ko din ng isa pang bago na capacitor ay pinalit ko uli, kaya nag normal na ang andar nito. Testingin natin. Ito na po. Yan, mabilis na ang start niya. Kahapon ay kagabi ay kuhan. Hirap siyang mag-start. Kaya pala. Kala ko may problema may motor. Kasi mayroon naman ako din ng mga bagong capacitor, nagkamali lang ako ng pili. Yan, malakas na po yung number 1 yan. Tapos ito number 2. Tapos ito number 3. Okay na po siya. Bali, ang naging sira po nito ay yung thermal fuse, tapos yung capacitor. Yun lang po ang naging sira nito. Okay na po ito. Nilagyan ko na rin ng knob. Thank you po.